Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Sara Duterte, after na i-approve ng Palasyo Malacanang yung kanyang world tour, dumating na po sa The Hague. Siyempre, as usual, sinalubong siya ng kanyang mga kakarampot na mga supporters doon. Kasama yung mga vloggers niya na pinagkakikitaan ang bawat statement niya. Di ba? Diretso interview kay Sara Duterte, mga kababayan. Doon kumikita yung vlogger niya, mga kababayan. Kasi matik yan, share agad ng mga supporters niya, ng mga DDS. Dito sa ating bansa at sa ibang bansa. Then, bira agad si Sara Duterte ng kanyang mga pang-intriga sa gobyerno. Pati yung eleksyon, mga kababayan, sa 2028, pinagdudahan. Palibasa niya, Mr. Maravillas, pabulusok na yung survey ni Sara. Nagpasurvey po nagpasurvey pala, nagkomisyon ng survey sa Pulse Asia. Si Mig Subiri, mga kababayan, pumatas na po si Tulfo. Si Tulfo hindi pa po hindi man nagdi-declare. And in fact, ayaw nga niya. Ito ngayon yung statement ng magkapatid na Tulfo. Ang plano lang namin hanggang dito lang po kami sa Senado. Please, leave us alone. Huwag niyo po munang isama yung mga pangalan namin. Sabi po ni Erwin Tulfo. Ito naman yung sabi ni Raffy Tulfo na pumantay na po sa survey kay Sara Duterte. Buong pagpakumbaba na ako po ay nagpapasalamat sa tiwala, pero I said it before and I'm gonna say it again. Wala po akong balak na tumakbo as president sa 2028. Sabi po ni Raffy Tulfo. Nagpa-survey po si Mig Subiri. In politics, information is power. Magkakatulong na malaman ang sentimiento ng taong bayan sa posibleng presidential at vice presidential candidates sa 2028 elections. Sabi po ni Mig Subiri, we're doing this to get a regular reading of the field, who is emerging, who is holding ground, and who the public is beginning to seriously consider for 2028, paliwanag ng senador. Kasunod ito ng paglabas ng quarterly presidential surveys mula sa Pulse Asia Research Incorporated na ikinomisyon ng opisina ni Subiri. Pumantay na, mga kababayan, 46% kay Raffy Tulfo, 46% kay Sara. At ang masaklap, 49% ABC, 29% lang. Ibig sabihin ng ABC economic class, yung mga nasa upper class, mayayaman. Ang mga nagugusto kay Sara, lower class, 63%. Yung may nasa class. Di ba? Mga kababayan, class. Ngayon, pa-interview si Sara, mga kababayan, sa kanyang vlogger. Ayan sinupalpal ni Yossi Castro, hiningan kanina ng paliwanag. Sabi kasi ni Sara, we can only pray that there will be a presidential election in 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Kaya sabi po ni Yossi Castro, kitang-kita ninyo naman na habang sumasagot ang Vice Presidente ay nangingiti siya. Siguro kahit siya ay natatawa sa kanyang sariling sagot, nangintriga. Kasi pag natalo siya sa eleksyon, palalabasin nila na dinaya. Sigurado po matatalo, mga kababayan, si Sara. Hindi lang disqualification. Halimbawa, kung perpetual disqualification, ma-impeach siya, na-convict, perpetual disqualification. Kung halimbawa, palusutin siya ng mga senador, na mga kakampi niya, matatalo po si Sara Duterte. Pumantay na si Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo ayaw man.
what if may biglang mag-emerge na ibang pangalan? Si Leni Robredo po, palapit ng palapit kay Sara. Yan o. 51% kung silang dalawa yung maglalaban. 43% si Leni Robredo. Pareha si Raffy Tulfo at saka si Leni Robredo, mga kababayan, ayaw man tumakbo sa pagkapangulo. So ano yung ibig sabihin nyo? At sabi ko sa inyo, si Sara Duterte, mga kababayan, with this impeachment, kasi 89% ang gustong matuloy ang impeachment trial. Lalo itong lulubog sa survey kasi ayaw niya. Ayaw sabihin ang totoo. Maraming tinatago. Lalo yung bilyon-bilyon, 6.77 billion, mga kababayan. Pilit na pinipigil. Lalo pa yung pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Napakalalakas. At sabi nga natin, sabihin pa, alimbawa, kampiyan siya ng mga senador, ng mga kaalyado niya, may plunder case laban kay Sara. Kulong, non-bailable. Ay nako. But anyway, balikan natin yung reaction, mga kababayan, ni Jose Castro. Intriga lang niya ang ginagawa niya. Sinagot ni PCO Yusek Claire Castro ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kanyang ipinagdarasal na sana ay mayroong presidential election sa taong 2028. Ayon sa kay Castro, makikitang natatawa si Duterte sa kanyang sariling sagot at maituturing lamang ito na isang intriga. Nagtatanim ng intriga laban sa ating administrasyon. Una, pag natalo siya sa eleksyon. Pangalawa, hindi matutuloy daw. Kung matutuloy, ibig sabihin, pinalalabas niya na magpiperpetuate yung ating Pangulo sa kanyang posisyon bilang hindi na aalis. Intrigang clause. Ganon mag-intriga, mga kababayan, si Sara Duterte. Kitang-kita sa mukha, oh. Iniwala kayo sa pagmumuka ng babaeng yan na napakasinungaling. Mga kapwa niya sinungalin lang, mga kababayan, ang maniniwala sa kanyang mga pinagsasabi. Yung mga vloggers niya na parehas niya sinungaling, gustong-gusto kasi pinagkakakitaan. Sabi ni Jose Castro, nakikita natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ang alalan 2028, samantalang ang Pangulo ay abala sa pag-aayos ng epekto ng krisis sa Middle East. Sa madaling salita, mga kababayan, laway na laway. Naglalaway. Yun ang ibig sabihin ng kasabikan. Laway na laway si Sara na magpresidente. Sa bagay, hindi man niya tinatago, mga kababayan, talaga. Inappoint niya yung sarili niya as designated survivor. At yung mga pinagagawa ng kanyang mga kakampi, dinidestabilize para iupo. Galing yun lahat sa kanya. Iupo si Sara Duterte, dinesignate na niya yung kanyang sarili. Si Chavit Singson nanawagan na kay Amy Marcos na kausapin yung ating Pangulo na graceful exit daw. Madaling sabi, i-relinquish na kay Sara yung posisyon. Malinaw na lahat sila laway na laway. Naglalaway. Nakikita natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ng alalan sa 2028. Pero sabi po sa survey, mga kababayan, yung maagang pagdeklara ni Sara hindi nakatulong sa survey, sabi ng Pulse Asia. Sabi diyan, hindi nakatulong sa resulta ng presidential survey ang maagang pagdeklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa 2028 ayon sa Pulse Asia. Lumalabas sa kanilang pinakabagong 2028 Presidential Preference Survey, 8% ang lamang ni VP Sara kay Naga City Mayor Leni Robredo, habang tied sila ni Senator Raffy Tulfo. Pwede mong sabihin na kung yung impeachment
ay magpapatuloy at ang kaalaman ng mga tao tungkol sa mga ebidensya ay lalawak, maaring ito ay makasama sa imahe ni BP Sara, saad ni Pulse Asia President Ronald Holmes sa panayam ng Good Morning Kapatid. Pero maaari rin itong makatulong sa kanyang naratibo na ito ay walang iba kundi political persecution. Kinomisyon ni Senator Mig Zubiri ang naturang survey na sinagawa February 27 hanggang March 2. In fact, nakasama pa. Mga kababayan, pumatas na. Pag nauna ka sa mga nagdideklara, sabi ko sa lahat ng nauna, nahuhuli. At malamang matalo, tulad po ni Binay, na nanguna sa survey. Ayun, talo. Number 4, nang mangyari yung eleksyon. Number 4 lang. Malamang yun ang abuti ni Sara Duterte, mga kababayan. O ngayon, sa issue mga kababayan, ng kanyang tatay na tanong si Sara Duterte, surrender na sila sa katotohanan, no? We don't see any way that ICC will let go of the case of former President Duterte. This will really go to trial. And the best way to move forward is to prepare for trial. Yung mga po ninyo, mga argumento ng inyong abogado, hindi obra kasi puro base sa kasinungalingan. Lalo pat dinamay pa sa politika. Di ba? Yung mga defense ni Kaufman, kinaladkad pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ibig focus lang sa crimes against humanity ng tatay mo. Pati yung yung ating Pangulo, kinaladkad. Wala eh. At yung mga petitions ninyo na kinukontra ninyo yung jurisdiction, puro denied. Face the music. Yan ang kailangan. You have to face the trial para sa inyong tatay. At pasalamat kayo, binibigyan ng due process yung tatay ninyo. At buhay na buhay. At sabi mo malakas. Malakas daw si Digong. Yan ang sabi niya. Okay naman. He looks well. He looks healthy. Wala naman siyang mga problema. Di ba? Inamin ninyo rin na talagang hindi totoo na yung tatay ninyo cannot stand trial. Ibig sabihin, puro kasinungalingan yung pinakalat ng abogado ninyo at kayo mismo na yung tatay ninyo cannot stand trial. Unfit to stand trial. Puro denied yung mga petitions ninyo. Ngayon, finally, inamin ninyo na okay yung tatay ninyo. Healthy. Ay, nako, Sara Duterte. Sabi ni Maggie Taberner, yun pala bakit pinag-aabalahan? Dami problema ng Pilipinas. Sabi ni Don Inano, ngiting mental hospital. Sabi ni Alvin, ngiting bilyonarya. Sabi ni Neil Torres, The Hague suits him. Well, pala keep him there then. Sabi ni Juanita Di Guzman, ngiting may something yan. Sabi ni Part Me, di good, doon na lang siya until his last breath. Sabi ni Olan Sobiano, sayad talaga. Wala nang rason, mga kababayan, na para bring him home. Wala, mga kababayan. Ayos, healthy, maayos, mga kababayan. At he will face the music. Tuloy ang trial. Surrender na si Sara Duterte. Move forward na daw. Unbothered po. Walang problema, mga kababayan, si Sara Duterte. Nagpo-problema yung mga supporters niya. Supporters ni Digong. Pero yung anak, hindi man po nagpo-problema. Bilyonarya. Anong problema? Kahit nga po, mga kababayan, nasa gitna tayo ng krisis, nagawa pang mag-world tour. Kaya sabi ni Jose Castro, abangan niya yung ating Pangulo, nagtatrabaho, siya nandun. Tapos, nang-intriga pa.
Di ba? Ayan man lang po yung ating short video mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.